may siya, natuwa sa piling mundo. Hirap lang, puso ay naglalabo. Mayawit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lupon. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong papagaan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. May galak, may saya, may tuwa sa piling mundo. Kapagkat hirap na, puso ay naglalabo. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyak ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. For the last time, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ito ang Panginoon, ang inyong lahat ang papuri at pasasalamat. Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Awitin po natin ang buong puso. Patuloy po tayong maawit sa ating Panginoon. Pusong ganisay ang aking nais, likhain mo Diyos para sa akin. Pusong ganisay ang aking nais, likhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang kalimangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang ngalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.
Tuloy po tayo mga pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Ang bigay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang bigay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tunay nga po kami po'y nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kayo po ang aming tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, tunay na Hari, Diyos ng aming buhay. Kasi kahit dito sa akin, hindi ko makita. Ito, nag-record. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Diyos.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian. Kaluwalhatian, buong karangalan, Kapangyarihan mo'y walang katulad. kapangyarihan mo'y walang Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. 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 Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilan mo. Amen. Hallelujah. Diyos ko lahat, papuri at samba. Salamat. Maraming nakakakila o Lord, tunay na po ito. Tunay na ang Diyos na sinasamba. Sa buhay namin, sa araw-araw namin, sa amin, buhay dito sa mga Panginoon. Ikaw na ako, ang aming Diyos noong ngayon at magpakailan namin. Ikaw po yung aming pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan sa lahat ng panahon. At wala kang kaparis, Panginoon, dahil sa pagmamahal na pinibigay mo sa amin sa araw-araw o Lord. Ikaw po talaga ang tapat para sa amin, Panginoon. Kaya kami naman po ay dapat na sumunod sa iyo sa anumang kadahilanan, O Lord. Wala kami gagawin kundi ang sundin ka. Ang basahin ang iyong mga banal na salita na siya maging gabay sa amin
sa paggawa namin na ikabubuti sa aming pamilya, sa mga tao na nakakasalamuhan namin, at sa lahat, Panginoon. Lalo na sa mga tao na ayaw pang kumilala sa iyo, Panginoon. Pero, nandyan ka, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng sandali, Lord. Napawad ko, O Lord, sa aming mga nagagawa ng pagkakamali, sa nagagawa namin mga kasalanan na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Sa mga pagkakataon na yun, O Lord, kami po ay namugulat nito, Lord. Pero alam namin, pinapatawa niyo po pa kami palagi, Panginoon. At lagi po kami malapit sa iyo, Panginoon. Sa ganoon, maging malinis ang aming puso, ang aming isipan, ang aming damdamin na malapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin. Ikaw po ang pumuprotekta sa amin sa araw-araw. Sa aming pagtulog sa gabi, Panginoon, iniligtas mo po kami sa lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay namin at sa kapahiglan namin na tunay nga po nakakatakot, Panginoon. Pero nandyan ka po sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang susunod sa lahat ng ito. Kaya kami po ay tumitibay ng dahil sa iyo, Panginoon. Hindi namin ito kailangan katakutan dahil ikaw po nasa unahan namin, ikaw, Lord. Maraming salamat po sa mga pagpapala. Napakarami pong blessings, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Mas marami po yung blessing na kung iisa-isahin po namin, napakarami po, Lord, na hindi po kami dapat magsisi, Panginoon, na kami po ay kumilala sa iyo. Na kami po ay nanampalataya ng buong puso at kaluluwa para sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw po yung lumikha sa amin. Ikaw po ang aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Ano man po ang dumarating na pagsubok, ano man po ang mga kalamidad, ano man mga problema, Panginoon, kaya namin po suotin. Dahil ikaw po ay kasama natin sa lahat ng sandali, Panginoon. Naririnig mo kami, nakikita mo kami. Alam mo ang damdamin namin. Alam mo ang nasa puso namin, Panginoon. Kaya nga po, Lord, sa uli yung pagbabalik ko, Lord, hinihintay ka natin talaga na talagang gawin namin ang lahat ng mga bagay na siya kasisiya mo, Panginoon. Kaya sa muli mong pagbabalik ko, Lord, lahat kami ay magiging tapat sa iyo. Lahat kami ay iyong inaring anak, Panginoon. Kaya wala pong pagsisisi sa pagpapakit, sa pananampalataya sa iyo, Lord. Ikaw po ang aming hari. Ikaw po yung lumikha sa amin. Kaya wala po kaming dapat ipagmalaki. Dahil ikaw po ang lahat-lahat sa buhay namin. Sa lahat ng mga pangangailangan namin, Lord, binibigay mo talaga kami, Lord. Hindi po namin kailangan ng material na bagay sa nakikita namin sa iba. Dahil ang binibigay mo sa amin ay sapat, O Lord, na hindi namin dapat ito questionin, Panginoon. Dahil kayo po nakakakilala sa amin, O Lord. Kayo po ang nagbibigay aliw, nagbibigay kaligayahan para sa amin, sa anumang nakikita namin sa kapaligiran namin. Ang kasamaan ng mundo, Panginoon, maliwala sa atin ito dahil kasama ka namin. At kasama ka namin sa pagpuksa ng mga ito, Lord. Lalo na ngayon, Panginoon, sa nangyari sa aming bansa ngayon. Hindi po namin alam kung ano mangyayari, pero nandiyan ka sa amin, Panginoon. Kayo po ang lututas ng lahat ng ito. Dahil hindi mo pababayaan ang bansang Pilipinas. Marami po ang nananampalataya sa iyo. Marami po ang babalik sa iyo. Nakikita nila ang kadakilaan mo. Ang paghahabol mo sa akin sa susunod na henerasyon, Lord. Yun po ang naasahan namin sa lahat ng parang. Salamat po sa tulong mo sa kami, sa amin, O Lord. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pinababayaan, ginagawa mo kami matatag sa lahat ng panahon. Dahil kami po maaari na maging kasangkapan mo
At maging lingkod mo para sa mga taong ito na ayaw pang kumilala sa Panginoon at sa bandang huli, makita ka nila, malaman nila na tunay nga na ikaw ang aming Diyos na pinanampalataya na ikaw po yung nilikha ng lahat. Kaya nga po, Lord, ano man po nangyayari sa amin ngayon, inilalapit po namin sa iyo. Ikaw lamang po ang makakaligtas nito, Panginoon. Dahil ang aming bansa ngayon, kung ano nangyayari, Lord, alam namin, hindi mo kami pababayaan. Magiging matagumpay din po kami sa bandang huli, Lord. Kung ano man po ang magiging kalabasan ng mga nangyayari ngayon, Lord, sa aming ex-president, Lord, kayo po ang nakakaalam ng lahat. Tayo po ang lulutas nito, Panginoon, at alam namin magiging maganda ang magiging buhay namin sa pinaka dahil tayo po ang aming tagapagligtas mula pa ng umpisa. Iniligtas mo na kami sa kasalanan, Lord. Namatay ka na dahil sa pagmamahal mo sa amin. Kaya, Lord, wala kaming gagawin kundi sumunod sa iyo. Wala kaming gagawin kundi pamalita ka ang magandang balita, Panginoon. Ano man ang nangyari, O Lord, kasama ka namin sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, nakakasama ka namin. Lahat kami, Panginoon, ay luluko sa iyo. Lahat kami ay mananampalataya sa iyo. Dahil ikaw po ang aming hari, ang hari ng mga hari, O Lord. Nag-iisa ka sa mundo ito na ginawa mo ang lahat para sa amin. Kaya kailangan po maglipod kami sa iyo ng buong taka, ng buong kaluluwa at buong puso, Panginoon. Salamat po sa mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa mga ama ng tahanan. Salamat po sa mga ina ng tahanan na nagtapagulod ng kanilang pamilya. Na nangyayari po lahat ng iyong kagustuhan, Panginoon, para sa pamilya ng bawat isa sa amin na kumikilala sa iyo, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sa mga kabataan, O Lord. Nawa, Panginoon, makita nila ang iyong kadakilaan. Upang sa ganun, ay itakwil nila ang kasamaan. Dahil yung aming plano, Panginoon, na ayon sa iyong katuruan ay mangyayari. Nawa, Panginoon, itong mga kabataan na ito ay magpuri sa iyo, kumilala sa iyo, dahil sila po ang next generation na uunlad at gagawa ng mga bagay na maiiwanan namin, Panginoon. Kaya, Lord, itong kabataan na ito na sinabi natin na aming Jose Rizal, Panginoon, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya, Lord, nawa sikapin nila na makita nila ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, na ikaw po mamamarisan ang buong mundo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, darating ang panahon na magiging maulad ang aming bayan, O Lord. Kung ano na po ang dahil bumaba po ang ekonomiya dahil sa mga pangyayari, dahil sa maraming kasamaan na nangyayari. Pero alam namin, hindi mo ito papahin tulong. Aalisin mo ito, pupuksain mo ito, pang sa gano'n, maging great muli ang aming bansa. At sama-sama kami, Panginoon, na magpupuli sa iyo at magpapasalamat na walang hanggan. Yung amin pong mga salamat po, Panginoon, sa mga Bible studies na ginagawa ng aming pastor, Lord. Dito ay natutulong mga tao, nalalaman nila ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan na naasusulat sa iyong banal na aklat. Salamat po sa mga pastor namin, sa mga leaders namin na naghahayo sa iba't ibang dako, Panginoon. Sa aming mga teachers na nagpapagulo din ng mga Bible studies sa bata, sa mga teenagers, O Lord, tunay na po
na ikaw po ang lahat, na ikaw po ang kalat sa lahat ng lugar, Panginoon. At wala na pong iba, hindi kayo lamang, O Lord. Kayo lamang ang makapangyarihan sa lahat, na siya magtataguyod ang lahat ng ito. Ikaw lamang po ang susundin namin. Ikaw lamang po ang kakakilain namin upang sa ganun, O Lord, makakasama po kami sa muli mong pagdating. Yun po ang aming inaasahan, Panginoon, na ang iyong plano, Panginoon, buong mundo ay luluhod sa iyo at magiging ka na ikaw po ang Lord. You are the Lord. You are the first and the last. You are the Alpha and Omega, Panginoon. Talagang maganda po ang mga hangarin mo para sa amin. Sa ginawa mo sa buhay namin, Panginoon, wala kang gagawin kundi sumunod sa iyo. Pag-aralan ang lahat ng mga banal na salita mo at ipamamita ito sa ibang tao, Panginoon. Dahil ikaw po ang pinakadakila sa lahat na dapat namin sundin at wala nang iba. Maraming po salamat, O Lord, sa mga ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pamilyang ito, sa BCFC, na ito, Panginoon, ang aming tahanan na rinihit mo, Panginoon, para maging dakila sa pamagitan sa lugar na ito, Lord, na pumalak ang iyong mga banal na salita, na siyang susundin ang lahat ng tao at wala nang iba, Panginoon. Ay, napakaganda ng plano mo sa buhay namin, Panginoon. Wala kaming gagawin kung ikalat ang iyong mga banal na salita. Wala kaming gagawin kung isundin ang lahat ng ito, Panginoon, para maging hawa ang lahat at mawala ang kasamaan sa mundo at ikaw lamang ang aming iisipin, ikaw lamang ang hari ng buhay namin at ng puso namin, Panginoon. Ganun din po yung aming mga kapatid na nasa karamdaman, O Lord. Alam namin, Panginoon, mawawala dito sa pagkakalugar. May nagagawa ang medisina, pero bumabalik pa rin po, Panginoon. Kaya kami ay laging bumabalik sa iyo at sa iyo kami humihingi ng pagmamahal, ng paggamot sa lahat ng ito, Panginoon, na kinakaya namin, O Lord. At alam namin, mahal na mahal na kami. Hindi mo kami bababayaan sa mga sakit na ito, sa mga seniors namin, sa mga bataan din na inaatake na rin ng sakit, O Lord. Yung lumalabanan ng dengue ngayon, Panginoon, at alisin mo po ito, Panginoon, na huwag itong lumawak. Lalo na dito na po sa Quezon City, Panginoon, alisin mo na po ang lahat ng ito. Magagawa mo ang lahat ng ito, Panginoon. Sa isang salita mo na magyari-yari po lahat. Ang kailangan lamang po namin ay pumilat kami sa iyo at tunay na po na ikaw nangako na hindi nababalik, Panginoon. Ang mga tao ay nababalik ang pangako. Kaya kayo po tunay, Panginoon. At sa inyo lamang po kami susunod, Lord. Yung nalalapit na eleksyon, Panginoon, nawa Panginoon sa mga panahon na ito na naturusan ng aming bansa, O Lord. Nawa kapukin mo ang puso ng bawat Pilipino na piliin na nila ngayon ang tunay na gagalaw sa aming lipunan, sa aming gobyerno, Panginoon. Naaalisin na kanilang interes sa sarili, O Lord. Alisin na nila yung pagpapayaman sa sarili nila. Kundi bagkos ito ay ibigay nila sa tao, Panginoon. Ang paglilingkod sa tao ang gawin nila at kung lamang sila yung nararapat, Panginoon. Para nang sa ganun, bumalik po ang ekonomiya namin. Dati po ay napakaganda, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, ituro ko po sa amin kung sino po ang dapat namin iboto, Panginoon. At kayo na rin po ang pumili, O Lord, ng mga tao na talagang nasa puso nila ang paglahok sa aming gobyerno na mabago ito at gawing kaiga-igaya sa lahat ng panahon na kung saan ang mga maliliit na bansa ay umunlad, mas lalo kami uunlad, Panginoon. Kung ang maibubuto lamang ay mga nararapat na tao na siya nagmamahal sa bansa, nagmamahal sa bawat isa at higit sa lahat
ang sumunod sa mga kautusan mo. Alisin nila yung inggit, alisin nila kung ano man yung masama na dapat nilang gawin. Kundi mag-ikot sa tao, O Lord. Dahil tayo po ang sinusunod nila at ang lahat ng ito sa pagsunod na to ay mayroon pa pong gantimpala sa amin, O Lord. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga ginagawa mo sa buhay namin at sa araw na to, Lord, yung aming po pastor na siya nagbibigay ng mensahe mo, O Lord. I-bless mo nga po siya. Bigyan mo po siya ng wisdom na lahat po na manggagaling sa kanyang bibig ay galing po sa inyo, Panginoon. At ito ay aming susundin at ipamumuhay namin ito ng tumpak sa aming pamilya at sa lahat ng nasa paligid namin, O Lord. At sa panambahan namin ito, Lord, bless mo po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga ginagawa mo na may kinalaman sa aming simbahan. At tinarin po yung aming pagbibigay, Panginoon, upang maunlad, maging maunlad ang aming mga gawain ito at para sa iyo ito, Panginoon, na ma-share ka sa buong mundo kung maaari lang, Panginoon. Kung saan man kami pumaroon, ma-share ka namin, Lord. Maraming salamat, Lord. Ingatan po kami sa lahat ng oras at sa lahat ng mga activities namin ay kayo po kasama namin. Thank you po. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Diyos. Bago nito, salamat tayo sa Kanya na binigyan naman tayo ng pagkakataon sa lakatan para tayo makapanambahan. Sa gitna ng maraming mga obstacles, I believe, siguro dahil itong buhay ko konti tayo ngayon, yung mga hadlang. At salamat ako sa Lord, sa kapatakan niya, maging sa pagtungo ko rito, kagabi, hindi mo rin tulog talaga. At nakita ang kapatan ng Lord. Iningatan ako, mag-inspire mo ngayon. Yung pasahero pa naman kami. Salamat sa Kuya Ben, pinanalangin ako kanina. Salamat po dun sa mga tapat na lingkod na ginagamit ng ating Diyos. Si Pastor Bot, tawag na niya yun, Pastor Bot na. Salamat po dun sa pagkatapat, faithfulness. Yung faithfulness kasi, gift ng Holy Spirit yan. Na papatuloy ka, kahit ano yung mga sagabal, sige lang, tuloy lang, dahil alam mo, ito yung kalooban ng Diyos. So yun po, nakikita natin. Salamat po dun sa panalangin na tiliwan kanina, para nadadama natin yung pagluhan niya. Naalala ko tuloy yung awit sa lituro na yung ating luha ay nakalagay dun sa botelya, sa bottle ng Lord. He has checked our tears in this bottle. Sa bottle na. Ibig sabihin, hindi niya nakakalimutan. Ito yung ating mga sufferings, mga pinag-aaralan natin, pero sa kabila na nakapokus tayo sa kanya. Nandun po, sa bote na yun, hindi mga buka. Ngayon po, araw po ay magpapatuloy tayo sa ating tema na okay. Patuloy po tayo sa ating tema na family and relationships in the name of the Lord. At nung first and second Sunday, talagang na-bless tayo ng gusto ng Panginoon. Talagang isagana ng panimbahan. Lalo na yung mensahe po ng sinaga ng Lord to our pastor. At yung pangalawang message yata ay lalo pa na-reinforce dahil nagkaroon pa ng follow-up Bible study nila Rina, sila namin, wala ito tinalakay pa rin yung topic. So, napakaganda to yung ginagawa ng ating Panginoon. Dahil napakahalaga, talaga yung tema natin The family. Ito po yung
talagang kailangan kong matutunan natin. Dahil ang pamilya ay sabihin natin, biyaya ito, regalo ito sa atin ng Lord. Dahil siya yung nagtatag nito, una-una na natin sa ating unang magulang. Hindi po natin siya yung nagtatag ng pamilya, maging ating relationships at yung roles as members of the family, para ito lalong maging maganda yung kasama natin. Si Lord ang gumawa ng disenyo. So, meron siyang blueprint kung paano ba tayo mamumuhay, no? Ayon sa kalooban ng ating Diyos. Dahil kung magkakagayon, ay nagiging maayos po yung ating relasyon, yung ating buhay sa pamilya. Bagamat hindi natin ma-attain talaga yung perfection. Dahil posible po yun. Pero andun po yung challenge sa atin. Kung paano talaga nakakamuhay ng nananagupay, masayang tahanan, dahil sa blueprint, dahil sa design na ginawa ng ating Panginoon. At ngayon ay pagpapatuloy po natin. Ang nais natin matalakay ngayon is about ano ba yung roles ng mga miyembro ng pamilya. So yun po yung ating gustong talakay ngayon. Lalo natin pasay siguro yung role ng tatay, ang gawin nanay. At pato siyempre yung anak. Yun po yung ating titignan na. Kung kayo ay makakatayo pa, mga kapatid, may I refer you to this rise for the reading of God's Word. Tapos yung ito, text po, ang ginamit ko, isa sa Ephesians, isa sa Colossians, isa sa Genesis. Sa Ephesians, saan po natin sa chapter 5, 22 hanggang chapter 6, verse 4. Saan po natin? Verse 22, Ephesians 5. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church, and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Colossians 3:18. Wives, submit your own husbands as fitting to the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. And then last po, in Genesis 2:18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper from
preferable to Him. At palahin po ng Diyos ang kanyang salita sa ating puso. Diba po ay mangusap siya. Siya yung manguna. Dinig natin. Tayo po yung makakarato na. Okay? So, nahin po natin yung mga lalaki ng tahanan. Babaguhin natin kasi dati, ladies first. Ngayon, yung naman yung mga gentlemen wala. Nahin po natin yung mga lalaki ng tahanan. Ano po yung role niya? Simple po, man is the head of the wife. Sabi rito, nabasa natin. Siya yung ulo ng babae, asawa ng babae. Na gaya na sinasabi rito, wives, submit your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife. As also Christ is the head of the church. Then, sa 1 Corinthians 10, ganun din po, 11:3. But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of woman is man. And the head of Christ is God. The man is the head of the wife, meaning the husband is the spiritual leader or shepherd of the family. Yung mga tatay ko, kayo ay mga pastor. Whether you like it or not. Being the head of the family, pati yung mga wife ay submit sa authority ng husband. Kayo po ay tinulaga bilang the head of the family, the spiritual leader, the shepherd ng iyong flock. Kayo po kayo pinapastoran, mga kapatid, yung pamilya ninyo. So as a spiritual leader and shepherd of the family, wala siyang ibang nais gawin, kundi itaguyod. Building up the family by providing, leading, teaching, and loving your family. Nabigat po yung role na ginagampanan ng mga lalaki as a spiritual leader. Siya po yung talaga mamumuna sa pagtataguyod ng pamilya, providing, leading, teaching, protecting, and loving. So how do you do this, mga kapwa ko? Ama, na ngayon ay lolo na. Lolo na kami ni Kuya Gan. So paano nyo ginagawa ito? Effective shepherding ng inyong pamilya. Kayo yung spiritual leader, mga kapatid. So paano nyo? Aware ba kayo rito? Unang tanong pala, kayo ba aware? Kung aware kayo, paano nyo ginagawa ito? Effectively. Yung lang providing, no? Ang daming ano po yan. Spiritual, financial, emotional, intellectual, relational needs ng family. Ang dami pong mga concerns. Kung ito yung ama ng tahanan, nakikita mo yan, yung need. Ano yung need ng family? Ano yung need ng asawa? Ano yung need ng mga anak? Dapat sensitive po yung spiritual leader dyan, yung shepherd. In same manner sa pastor of the church, parang alam niya yung mga tupa ng Panginoon, at least nadadama niya yung mga needs ko. So, yun po, dun sa providing ay matindi na. Yung leading, directing, teaching, guiding. Paano mo gagawin ito na i-lead mo sila para makapamuhay sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung role talaga ng spiritual leader. Paano i-lead yung flock, yung nanay, yung anak, kung paano talaga mararanasan yung paghahari, yung lordship, kingship na ating Panginoon. Gamit-gamit ang banal na salita ng ating Diyos. So, dun sa leading, directing, yung pamilya maharap sa maraming problema na nangangailangan po ng mga major decision.
So doon po papasok talaga yung pastor ng tahanan. Siya po dapat ay may katatagan, may katalinuhan na pangunahan yung family. So yung dapat na nagiging desisyon. Sa tulong ng board of trust. What about you protecting your family? Kasi andun ka bilang force and strength, support. Kumbaga yung presensya mo parang nagiging haligi, nagiging pundasyon. Dahil dadaan sa problema yung pamilya, pero dahil nandun ka, present ka, ay kakaroon ng matibasayan yung family members. Dahil sa iyong role, na kumbaga ikaw yung parang nagiging haligi ng tahanan. So you will provide support, strength in times of crisis, and prepare to the wisdom and the grace of the Lord. Of course, yung loving, yung pagsisilbig sa pamilya, sa asawa, anak, ito ay sa udyok ng pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo ito, mga kapatid. Dahil ang Panginoon na nagtatag ng pamilya, siya nagbiyaya sa iyong asawa mo, mga anak ko, biyaya natin ito. Dahil mahal ka mahal ang pamilya mo. So, yung paglilingkod mo sa pamilya mo, ito ay dahil mahal mo. Mahal mo sila. So, paano may na-express ito? Mga kapatid. So, paano may na-express? Siguro mamaya, titignan natin ito. So, una, ano yung sacred duty ba ng lalaki sa asawa? Yung sacred duty niya is to love your wife. Paano? Kung paano inahal ni Kristo ang bride niya, ang church. Ay ganoon dapat minamahal ng lalaki yung kanyang asawa. Lalahanin natin, ang Lord ang nag-decide ng inyong marriage, ng inyong union. Sabi nga po, but God has joined together, let no man put asunder. Ano man yung pinagsama ng Diyos, siya yung kumila, siya yung nag-decide ng inyong pagsasama. Kaya blessing dapat ito kasi siya yung nag-decide yun. Mali ko na lang yung mga nangyayari ibang wedding at sa akin, kailangan, shotgun wedding, hindi ko alam, pero pinag-usapan natin, ito ayon sa design ng ating Panginoon. So, dapat gano'n tayo committed when it comes to loving our wife. So, yun ay pinagsama, pinag-isa na ating hindi lang namatay ang Panginoon sa church. Hindi niya pinakita yung pagmamahal niya sa bride. Pero tapos nun, ito, inaano niya pa, nililiin, sinasanctify, without blemish, without wrinkle, without spot, preparing para pagbalik po niya, pagdating ng Panginoon. Ito yung bride. So, ito yung magandang paglalarawan. Ganito ba natin pinapakita yung pagmamahal natin sa mahal natin asawa? Walang ibang nais, walang ibang balak, kundi yung pinakamainam na magiging kalagayan niya. Pinakamainam, pinakamabuti. Dahil agape love means seeking the highest good of the person you are loving. Highest good. Subay natin commitment. Subay nakikita sa ating pakikitulong sa ating mga. So ito po yung measure paano natin siya mamahalin, mga asawa natin. Kaya napalad yung asawa ko.
Mahal siya. Mahal na mahal ko. In fact, naka 48 years na lang. Sa kabila ng maraming inisin. Pero yung pag-ibig ni Kristo, ito yung nag-ibig Kristo. Kahit minsan, nagkakaroon ng konting sigalo. Pero ano yan, yung bago ng Panginoon. Isusustain ka talaga. 48. Sana mabot ka ng 100 years. Para si Kuya Ben, yung ito na. So, gusto ko ulit tanong no? Doon sa ating, o doon sa mga nagbabalak ng asawa, kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa mga mahal mo? Asawa, o yung mga pang-asawa. Kasi ito yung ginawa ng Panginoon. Sila rin po, sa akin, sweet pa rin ang swerte mo. Ito yung ginawa ng Panginoon, kaya magandang itanong, no? Kaya mo bang ibigay? Ngayon doon yung buhay mo. Alang-alang sa asawa. Sa pamilya po, siguro sa marriage counseling, ito yung maganda itanong natin, pasukit, no? Kaya mo ibigay ang buhay mo sa asawa mo. Kasi pag nagkaroon niya, pagkaasubili, pwede pa siyang matras eh. Pwede pa siyang matras. Pero ito kung Kristiyano tayo, ito yung tinuturo sa atin. Ito yung pag-ibig. Ito yung kanya. Sabihan namin mga matatanda, yung mga kapataran niya, yung pag-aasawa daw po ay hindi parang kanin, isusubo. Yung kanin, isusubo mo. Pero dahil malinit, napasok, ano, luwa mo. Ginagano. Hindi raw po yun ang pag-aasawa. Hindi ganun po. Ayaw mo na, binalay na, hindi ganun po yung pag-aasawa. Sasalita lang po ko. Dahil permanente ko sasama ito. Sa hirap, sa ginhawa, sa blessing, kung naman po ang nangyayari, till death, buwas. Yun po, dapat yung direksyon ng magkasama. Ito, permanente ito, mga kapit. Totoo bang nakikilala mo yung asawa mo? Araw-araw, kasama mo yan. Sabi mo nga matulog yan. Pero sa totoo lang, nakikilala mo rin talaga. Intimate yung pagkakilala mo. Kasi sabi ng Lord, the two will become one. Two flesh yan, one. Nagigit isa sila. Meaning, ganun dapat ka-intimate kayo. Ito, nakikilala mo siya, nalalaman mo ng mga needs niya. Sensitive ka. Kung ano yung problema niya. Isang katawan na lang kayo. Ito ba? Yung iba nga, ganun. Alam kung may ginagawang pag-ahuhan yung partner nila. Ito na lang nila. Siguro, alam na yung Lord talaga yun. Para maprotektahan yung kanilang situation. Ganun po. So, minamahal mo ba siya gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo? Yung asawa mo. Kasi ano ba yung ginagawa ng sarili mo? Wala naman ibang ginagawa mo talagang inaayos mo, di ba? Gusto mo maging balusog. Pero ano po yung asawa mo? Ganun din ba yung akin? Kasi isang naman kayo. So, yung ginagawa mo sa kanya, lugar na kung meron minamahal mo ang iyong kabiyak. By the way, kabiyak pala eh, no? Kabiyak. Ito kabiyak, isang buo. Siya yung sa kabiyak, party mo. Yung pala yung kabiyak na realize ko. Dahil dalawang lamang pinag-isa eh. So, magkabiyak kayo ngayon. Magkabiyak. So, pag nag-suffer yung kabiyak, sigurado mo sa suffer. Pag namatayan kayo ng alaga niyo, magsasuffer kayo na. So, ganun po ang nangyayari ko.
Then, paano naman yung pag-ibig mo sa anak mo, ang kapatid? Paano yun? Na tinitignan natin na siya ay gift sa ating Lord. Sabi nga ng some children are a heritage from the Lord. Kumbaga, binigay ito ng ating Panginoon. Sabi pa nga, the fruit of the womb is a reward. Kaya ka nagkaroon ng anak, ito yung reward, ito yung gift sa iyo ng Panginoon. Blessing ito. Kapatid, kahit gaano pa kakulit yung anak mo, binigay yan eh. Dapat andun yung pagmamahal sa kanila. So, paano pinapakita ito sa anak mo? Sa child education na ginagawa namin mga pastor, ay sinasabi po na sa mga magulang na ikaw ay pumapasok sa isang klaseng buwan, isang covenant ito eh. Saan ay kinikilala mo na ang Lord ang nagbigay ng bata. Siya ang minari. Ikaw ay trustee, pinagkatiwalaan para lakihin mo yung bata niya. Ayon sa kalooban ng Diyos. Before you are entering into a covenant, sa harap ng Diyos, sa harap ng pastor, sa harap ng mga witnesses, sa harap ng church, sila yung saksi na ito yung commitment mo na palalakihin mo ito yung sanggol na ito ayon sa kalooban ng Diyos. At hihingi yung suporta, of course, ng mga ninong-ninang at ng church para maayong panalangin yung mag-asawa sa pagpapalaki sa anak. At the same time, yung kanilang anak na mayroong magagabayan sama rin sa mga namin. Para sa mga ninong at ninang na bigyan ng time bed yung kanilang anak. Mga bisita, makipangalawin mo na, makumusta yung kalagayan. Sa gayon ay magkakaroon ng pagtutulong-tulong sa pagkaki ng bata. So, mahal mo ba yung mga anak mo? Mga tatay, mahal mo ba yung mga anak mo? Paano pinapakita ang pagmamahal mo sa anak mo? Ano yung pinakamahalagang maibibigay mo? Dahil parang sila eh. Parang mo, siguro personal ito. Kasi ako nun, mali pa yung mga ko, sabi ko, siguro, ang best na ang nabibigay ko sa nila, yung makatapos sa pag-aaral. Na the Lord provided naman para makatapos yung pag-aaral. Pero nung lumahon, ma-realize ko, hindi lang ito pala yung pinakamaligid. Hindi yung desire ko, kaya yung lumapit sila sa Panginoon, maaranasan nila yung pag-ahalin ni Kristo, humantong sa kanilang pagpiling ko. The greatest gift, siguro, na maibibigay ko nila ay ma-influensya ko sila sa ganung buhay. Ito, na talagang isang tagasunod ni Kristo, nagbiling ko, talagang nananambahan ng mahayot sa pangalan niya. So ngayon, sa mga anak ko, isa yung talagang naging maganda dahil active sa simbahan ng mga anak. Yung dalawa, medyo sinasabaw pa ng Lord pero I believe. Dahil hindi naman natanin sa kanya ng mga salita ng Diyos. At sila ay darating yung panahon, makakalimutan sa tuloy ko ito. Sa kapatid ng Diyos. Magandang isipin natin na kapatid na very crucial ang first 8 years ng bata. Nagiging formative ito. Nagiging formative ito sa paghubog ng kaisipan para sa foundational skills. Kanyang foundational skills, behaviors, and values na uhubog sa kanila. At yung mga anak natin, hindi lamang po natututo theoretically. Bababa ko yung salita yan, hindi. Natututo lalo yan. Kung yung nagtuturo at
tatay, nanay, nakikita sa kanila ng anak eh. Ano yung epekto ng tinuturo nila sa kanilang buhay. Napakahalaga po nun eh. Kasi kung ano yung nakikita nila sa magulang, ay talagang hindi mawawala sa isip ng bata yun. Hindi mabubura yun, may salita ko siya. So, mahalagang paalala po ito sa atin, mga tatay, mga nanay. Sa nagustuhan natin, maibaba yung salita ng Diyos sa ating mga alam, natuto sila, napakaganda naman. Nagkakaroon ba tayo ng panahon sa personal na pag-aaral ng salita, pag-meditate, ito tayo mismo ay napagpala ng salita ng Diyos. At sa gayon, meron ka rin maibabahagi sa mga anak mo. At kasi rin tayo nakikita yung reality ng salita ng Diyos. So, ganda po ang paalala ito. Kahit sa akin, ngayon, diniriman ko yung sarili ko, hindi sapat yung salita, kundi maganda makikita, na-validate ito sa buhay mo. Ito ba yung gospel na yan? Ito ba yung mabuting balita? Nakikita ba sa inyo? Nakikita ba sa pagsasama ng mag-asawa? Umaharap sa maraming problema, pero nandun yung pagmamahal nila eh. Nandun yung pag-unawa, pagbibigayan, kahit minsan nagkakaroon ng konting pagkatalo. Pero sa bandang huli, nandun pa rin eh. Intact pa rin yung kanyang pagsasama. Ang mga anak ko, ang mag-check dyan, kaya nag-observe yan. So, wag natin sisihin. Minsan, yung mga anak natin, bakit ba akong gano'n? Siguro mag-reflect tayo, baka nagkaroon ako ng pagpupuna. Bilang ama. Yung mga tatay, sabihin natin, sila yung paligid. Paligid ng tahanan, nagbibigay ng matibay, ng suporta, katatagan, gabay sa pamilya. Yung nagiging pundasyon ng kanilang pagkakasin at pagkakasin na saan. Para may mga apostol, mga propeta na sabi ko sa Ephesians, sila na yung nagiging pundasyon dahil sa mga katinuan ni Christ. Ito yung ibinaba, yung Evangelio, yung mga epistles, ito yung foundational, yung mga fruits nito, dahil ito yung talagang huhugot sa amin para maging matatag sa pagdahil sa mga problema ay hindi tayo matitinag. Dahil ng mga bagyo, pero dahil nakatayo ka sa ibabaw ng baton, sabi ng Matthew 7. Dahil ng bagyo, malakas na pagsubok siguro, pero hindi ka magugupo. Dahil nandun ka sa pundasyon. Si Cristo ang pundasyon. Siguro, tatanungin natin, paano okay magkagampanan ito? Pagiging head of the family, spiritual leader, shepherd. Paano kaya magagawa ito? Naalala ko nung first 5 years namin cleaning. Kasi 1977 kami. Magka-21 pa lang ako na. Kaya naman, mag-AP. So, ganun kami talaga naging in love sa isa't isa. Kaya, sino ito? Natuluyan, 1977 January. So, after 5 years, meron na kami tatlong anak. Christian na ako nun. Ang tanong ko, paano ko gagampanan nito? Kasi nababali ko yung word of God. Paano yung shepherding? Paano yung fatherhood? Samantalang produkto ako ng broken family. Tatay ko ng ibang bahay. So, sa makabilang bahay. Sa makabilang bahay. At may mga ibang bahay pa. Ganun po. Paano kong gagawin dito? Seryoso. Dahil nandun na talaga yung conviction ko eh. Gusto kong maging maalam po maging responsible sa Panginoon dahil na iniligtas ako. Maalam po
sustain mo na ng Lord. Sa ganung puso. Paano ko gagawin ito? Walang father image, figure. Of course, isang ordinaryong empleyado sa pamahalahan sa gobyerno. Paano yung providing? Dahil simula ko noon, hanggang sa lima kayo mga kanin, ako po yung talaga nag-work. Kailangan mo kapitbahay namin, sipong nasa abroad eh. Kasi work, bahay lang, simbahan pala, simbahan. Hindi ako nakikip sa labas. Kaya lang sa piling niya, parang abroad na sipong. So, ganyan ko, ang nangyayari. Tama na ganito. At dahil sa great challenge nito, I have no recourse but God. God is my only recourse dun sa katanungan ko ng fatherhood at yung shepherd me. Diba? God is our father in heaven. God is our shepherd. Yung prayer kanina parang narin ito. So, yun po yung talagang nagtulak sa akin para lalo maging attached sa Panginoon. Mari lang, moment by moment. So, very critical yung role ng isang ama. So that gusto mo talaga magampanan nito eh. Hindi man perfect, pero nandun ka eh. Ayon sa design ng Lord. So that's the reason why, kung maalam mo, dahil kailangan ko ang Lord every moment, ang nalangin, paano ito? Paano yung pagpaprovide? Minsan, ang gatas ka na, kinakos ka. Pero nasa ko yung talagang magkumihilan ka pa sa kakilala mo. Minsan, ibibinay. May mga ganyung moments po na yung isang tatay dahil sa pagmamahal niya, ma-provide yung pamilya niya. Kakaroon ba yung experience? So, mabigat po yung role talaga ng tatay. Kaya maganda yung sinasabi sa 1 Corinthians 11:3, the head of the man is Christ. So, magiging mabuting asawa ka, provider, leader ng family. Make it sure na si Kristo ang ulo mo. Dinig siya talaga yung papaghariin mo sa buhay mo, sa pagpapamilya mo, sa trabaho mo. Siya talaga. So if ever na talagang makakayanan mo, the head of the man is Christ. Ito yung nakita ko noon. So, my father figure and perfect model in fathering my children is how our Father in heaven is dealing with me as his child. Yun po yung talagang tinitignan ko, paano ako tinatrato ng ama sa langit. Ay, anak niya ama eh, anak niya tao eh. Ito ba? Anak niya tao? Kaya palagi akong bumabalik-balik. Yung sa Psalm 103, ito yung nagiging guide ko. Lalo-lalo na kapag nangangailangan akong gabay ng Panginoon sa role ko. Sabi ko sa Psalm 103, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As our Father pities his children, so the Lord pities those who fear him. For he knows our frame. He remembers that we are dust. Nakita ko po yung katakilaan ng Diyos, lalo na yung kabutihan niya, yung katapatan niya,
yung kagandaan daw niya, kahabagan niya. Sa buhay ko, na isang imperfect being. Nagkakasala pa rin, mahina, marupok, madaling mahulog. Pero ito yung Ama. Dakila yung kahabagan niya. So that nagpapatuloy yung provision niya sa akin, sa family, kahit na hindi ako dapat. So ito yung nagpabago sa akin, kapatid, how will I treat my children? Pangalak natin na merong nilalang sin nature yan. Hindi ko totoo na mom is inherently good. Hindi ko tutulog ng mundo. Man is inherently good. Hindi ko totoo yan. Bawat isinilang na tao ito sa mundo, meron tayong sin nature. Maganda, nakakatulong po yun kung paano mo tatratuhin. Yung anak mo, may sin nature, katulad mo, may sin nature ka pa rin. Na binabago ka pa rin. Inuhulibig ka pa rin ang Diyos. Dahil naturuan ko ako dito ng Lord. Dahil martial group ang ginawa ko eh. Dahil ito, marugtog ako eh. Yung salita naman, dapat ito. Pero mali pala. Kasi hindi naging maganda yung buhay. Until makuha ako ng Lord. Kung paano niya ako dinatrato. Paano niya ako dinibless in spite of my many pagkukulat. Ito yung tatay natin. He is compassionate, full of mercies, steadfast love. Ating Ama sa langit. Well, of course, ang Panginoon, siya yung shepherd natin. Paano yung nagiging role ni Christ sa atin? Kaya paborito ko yung the Lord is my shepherd. Guide sa shepherding ko, mga kapatid. Siya yung to-provide, to-protect. Siya yung talaga nagpo-comfort. Siya yung talagang nandoon, pagka nandun ka sa pangaling. Yung role ng shepherd. Nililig ka with the paths of righteousness. Nandun po yung role ng shepherd. Ganda maging guide po natin ito, mga tatay, in our role as the shepherd of the family. Nako naman tayo ito sa mga kababayan. Ito, kababayan, the woman is the helper of man. Kaya yung sinabi sa Genesis 2:18, helper. So, yung role ng woman. Hebrew na ginamit ay Alizer. And it's often understood as meaning suitable partner. Suitable partner or complement. Kasi yung complement, something that complements or enhances something else. Kumbaga siya yung buo-buo sa yan. Yung asawa mo. Kaya kabiyak. Pag wala yung kabiyak, kulang na yan. Siya yung complement. Kaya, katuwang. Katulong. Hindi yung katulong na nilisip natin. Kasi, nung ligay si Eve, kinuha siya mula sa tadyang, ribs ni Inan, na nakakahulugan na galing mismo sa being ni Inan, si Eve, na nakakahulugan na kanyang equality. Sila po'y magkapantay. Kapit, yung tadyang malapit sa puso yan. So yung asawa mo, hindi mo tatadyakan, no? Hindi mamahalin mo. Malapit sa puso. Yung pagkakahulog kay Eve. So yun po yung pinatulog sa atin, no? So ang papel ng mga ina, ang tahanan ngayon ay isang copperman. Siya isang copperman, nakatuwang at katulong ng ama sa pagpataguyod ng pamilya. Sa ilalim ng pangungunan ng lalaki. So isang napakahalagang papel na gagampanan ng mga nanay. Kung may pagulog ang pamilya dahil sa kalooban ng Diyos. So, paano magagampanan ng lalaki ang napakahirap ng pagtataguyod ng pamilya kung wala ang kabiyak?
Ito ba? Na bumubuo sa kanya. Simula yung kabiyak. Paano niya may tagulod ang pamilya niya kung wala yung ilaw ng tahanan. Ang habang nasa work, yung lalaki, ito yung nanay, kabala sa paggagabay, pagtuturo, pag-aasikaso sa anak at sa mga pangangailangan sa father. Kaya hindi ka takataka ng kapatid. Ang Diablo ay nag-double time para sirain ang family. Double time. 48 hours a day. Double. Yun po yung ginagawa ng tao niya. I heard. Pati si brother Anton Panaro, ako, ang dilig, meron pang mga iba na naging ganito po yung pinasapitan. Napakahirap, napakabigat po na mawasak yung pamilya. Dinanas ko po ito. At yung strategy ni Satan na kapag sira na naman yung pamilya, susunod na yung community, syudad, probinsya, ultimately yung bansa na kung sira yung pamilya. Smallest unit of the society. Napakahirap po. Dinanas ko ito mismo. Naapektuhan ako talaga nung pagka-hiwalay ng aking magulang. At naapektuhan, pati pag-aaral ko. Nabangkada ako, nagulong experience ko yung droga, dinanas ko yan bilang pag-rebelde dun sa tatay ko. Pero the Lord is faithful, gracious. Rireserba ako kung hindi ko makahamak. Ganun po, ginawa na natin. Ngayon po ay naglilingkod sa inyo ngayon. Noong panahon na yan, nakita ko rin yung nanay ko na dalawa. Napituhan siya ng gusto. Pero salamat sa Diyos. Dahil sa kabila nun, tumayo siya na may katatagan. Tatay at nanay ng 5 anak. Puro lalaki kami. Pero kami kapatid sa una, 3. Lalaki rin. Pero lalaki sila. Kami yung nasa bahay. 5 mga anak na lalaking makukulit. Kasi tundo yan eh. Tutok po kami ng tundo. So ito yung nanay mo. Nag-go-work sa Civil Service Commission. Nag-overtime. Hindi na uwi yan hanggang Sabado. Bakit? Para makitagulod niyan yung kanyang mga lakay. Kaya, I praise the Lord sa buhay ng nanay ko. Anong sikreto niya? Araw-araw po yan, tutuwi. Luluhod sa altar at nananalangin. Ito sa kanya. Doon siya mahuhulot ng strength ng ating nanay ko. Nakira sa bagay kaya at awa ng Diyos na bahagi ng ito ng Ebanghelyo. Years bago siya kukunin ng Lord sa age of 24. Tumanggap po siya sa Panginoon. At siya ay naruwan na sa kalangan. So, I praise the Lord sa buhay ng mga nanay. Hindi lang natin nakikita pero mahirap po yung role nila. Mga kapatid. Kaya maganda mas-supportahan natin, dalangin natin sila. Malaki yung naging influence ng nanay ko sa akin sa pag-provide sa family, pag-mahal sa family. Dahil nakita ko sa nanay ko yan. Magsasanlangan ng gamit yan para may bigay sa akin, yung panggatas. Magsasanlangan ng gamit yan. Hindi matutulog yun hanggang hindi kami kompleto. Hahanapin kami, magsasama kami, gumabarkada. Hahanapin niya kami. Ganun po yung nanay. Napaka-buti niya, napaka-nakailan niya. So, we praise the Lord sa buhay ng mga nanay. So, ang tanong, should all mothers be stay-at-home moms? Ito yung maganda itanong din natin. Kasi,
Hindi controversy ito eh, much controversy, especially in Western nations. Dahil marami lang work sa labas eh, sa bahay. Actually, there are two direct verses to talk about mothers staying at home. So Titus 2:3-5, sabi ko ito, the older women, likewise that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. And then, so 1 Timothy 5:14, sabi rin po doon, therefore I desire that the younger widows marry their children, manage the house, give no opportunity to the adversary to speak reproachfully. Hindi po yung mga verses. Pero din, isa pala, sa Psalm 128, verse 3. Sabi ko, your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. In the very heart of your house. So in the sacred responsibilities of parenthood, mother and father, ano yung obligasyon talaga eh, to help one another sa pagtataguyod ng anak. Kanilang spiritual, emotional, intellectual, physical needs. Nandun dapat yung kooperasyon ng mag-asawa at tutulungan nila. I believe God has given mothers talents and abilities to work outside their home. Hindi po lahat may-give ng home management. Hindi galing mag-manage sa ako. Hindi po lahat. May mga talents na binigay sa niya, skills. Na nangangulugan sila ay magtatrabaho sa labas. Hindi po yung conviction ko. As a parent, the woman is to be partner of the man in training and admonishing the children in the ways of the Lord. Sabi nga natin, formative years yung first and 8 years. Napaka-crucial po dito. Para po, matutukan natin yung mga anak natin. In fact, doon pa lang sa sinapupulan sa akin, nakakapakinig na ito ng salita ng Diyos. Nakakapakinig na ng mga praise, music, habang nagtutulog yung buntis na nanay. Ay, hindi, mapapakinig na ng bata na yun. Doon pa lang, andun yung training, yung teaching. So, paano na naman magagawa kahit hindi ng babae yung role niya sa tahanan? So, doon na papasok na yung pag-ibig ng lalaki sa kanya. Yung talagang madasman ng mga misis yung pag-ibig natin na gagaling sa Panginoon. Aba, lagi ganado yan yung mga asawa natin. Lagi inspired yan. Lalo pag payday. Kasi nadala nila yung pag-ibig mo. So, nandun yung kapanatagan nila. Na my husband is a servant of the Lord. Gusto ang kanyang hari. So, andun, matulog sa iyo, asawa mo na willingly, wholeheartedly nagsasubmit sa iyo dahil ikaw ay tao ng Diyos. Napakaganda po yun, mga kapatid. Paalala sa akin. Ito, automatic yun. Mahal mo ang Panginoon, talaga totoo sa Kanya. Automatic yung asawa mo magsasubmit at magsasubmit sa iyo. Lalo pag nag-aaral mo, nakikita yung pagmamahal mo. So, makakayanan niya yung mga gawain, difficult task sa bahay. Dahil doon sa pagmamahal. So, pangatlo po, children. Children. Ano ang role ng mga children? Children are to honor and obey
their parents. Yun lamang po. Honoring and obeying their parents. Sabi ko ng Ephesians 6:1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth. So, ito po yung nasa 10 commandments, bukod tayo na may kasamang pangako. Na kapag ginalang mo, sinunod mo ang iyong magulang, lalawin ang iyong buhay, magiging maganda ang buhay. Kaya lang, seryosohin po ng mga anak ito, mga kapatid. Dahil nasa para sa kanila po, kung ano yung magiging kinabukasan nila sa pagkagalang sa kanilang mga magulang. Children are to honor and respect their parents by obeying them. Bilang tinilagay ng Diyos na kakanin at gagabay sa nilang magandang kinabukasan ayon sa kalooban ng Diyos. Children should cooperate and share with the parents in building a happy home. Kasama yung mga anak dito. So, hindi naman yung mag-asawa lang. Kasama yung mga anak dito. Meron din ang mga papel na ginagawa na kung paano yun. Siguro yung mga simpleng mga household chores. Kasi nagiging problema ko yung sino maghuhugas sa bigat. Naalala ko nung maliliit kami, merong nakasay na malengke, meron nakasay na bluto, malalari ko, yun na tuloy namin, may nagsasahin. So, ganun po, dahil hindi kaya rin nanay ko, so, ganun po, inaasahan sa mga mababait na anak natin, nanan natin yung kooperasyon sa mga nanay na isatay na nagtataguhin. Kung paano nyo gagawin ito? Ay, malaking bagay ko. Ito yung tanda ng paggalang sa inyong mga magulang. Tanda ito ng paggalang. Paggalang sa ating Panginoon Diyos, sa pamahal sa Diyos. Dahil sinusunod nyo yung kalooban niya. Sabi ko nga, pag nagkaroon ng matyaga na pagtuturo sa mga bata, tapos nakikita pa sa iyo yung ebidensya na yung tinuturo mo, ay napakaganda po nito eh. Nagkakaroon sila ng pundasyon. Kahit lalabas ng bahay yun, hindi mo na kontrolado eh. Kaharap sa magulong mundo. Sabi nga sa Pilipos, wicked and crooked generation. Ito yung parawan. Ito yung anak mo, haharap dun eh. Eh wala ka, wala yung nanay, wala ka dati. Paano? It's beyond your control. Pero kung may nakatanim, yan, dahil sinanay niyan. So, litawan nyo, station 3, ginagawa mo, and you live by example, nakita sa'yo. So, haharap sa mundo yan na may matibay na paninindigan. Makakaiwas siya kung sa mga maling desisyon. Kaya, train a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart. So, nanay po natin, yung mga anak natin. Mag-bless ako ng preaching ni Pastor Kate. Sabi na yung last. Ang ganda ko, substantial. So, pinabanggit siya eh, about yung meeting with the youth. Yung meeting niya with the youth. At talaga namangha ako dito mga naging kapamuhan ng mga youth na iniisip ko. Ibatali naman ito mga tanong na ito. Paano yan? Na-play nila yun. Kung ipapakita ko ng bilang interest sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dahil nang binabati ko yung pastor natin, magiging effective yung kanyang pagtuturo, hindi sa mga ilaw, sa mga kababae yan, hindi sa mga kabataan. Sabi niya sa panalangin, sila yung sa bayan, may feedback sa salita. Sila yung pinabukasan natin. Maganda po ito, yung ginagawa ng simbahan natin. Pero
Number one po, basic yung mga magulang. Kung paano mo puhubugin, sasanayin yung mga anak mo. Huwag mo naman iasa puro sa church yan, no? Sabi na yung kanilang development spiritually. Dahil kayo rin may pangunahin yung responsibility. So, Psalm po, 128, 1-4, merong picture ng isang blessed family. Psalm 128, dahil God-fearing yung Father. Ito po yung nangyari, ito yung blessing. Psalm 128, 1-4, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. May you eat the labor of your hands. You shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Ito po, dalangin natin, ganito yung ating mga tahanan. At piliin natin talaga na mamuhay ng tao sa ating tahanan. Laki po yung challenge natin sa pagkakaroon ng maayos, matibay, matatag na pamilya. So, paano natin magagawa ito? Ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po ng Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. So, ang Lord, ultimately, siya yung nagtatayo po ng tahanan natin. Tayo ay mga kasangkapang tahanan. Sa pagtatayo ng tahanan. So, ano yung actions sa family? Ano yung magandang actions sa family? Para sa pagkakaroon ng matatag, masayang tahanan. Ang Diyos ba ang sentro ng buhay ng Ama? Ang Diyos ba ang sentro ng buhay ng Ina? At ng mga anak? Sa tahanan ko, ang salita ba ng Diyos at ang mga katuruan nito ang nagiging pundasyon sa mga desisyon, direksyon at mga pagsubok na pinaharap. Mayroon na regular family devotion na pinangunahan ng tatay, ng nanay. Mayroon daw quality time spent with each family member. Mayroon bang pagdalo yung pamilya sa church? Ito yung mga practical na naisip ko na. Action sa church. Meron ng regular na Bible study, nabukas sa bawat membro, bawat pamilya. Praise the Lord, bless po tayo na. Meron ba tayong DS para sa mga children and youth? Meron po? Praise the Lord, meron po tayo na. Meron ba tayong men's, women's, and youth fellowship? Youth po yun, siguro. Ipag-pray natin. Importante po yung sa men's. Kung usapang lalaki to. Kung yung mga problema, nakakadala nyo yung maganda po yun. Makakita po yun. Address yung mga needs. Yun din sa women's fellowship. Idalangin po natin yan. And last po, some practical suggestion. Kasi ang tanong is, paano magiging mabuting steward yung sa role na ginagawa niyo? Kasi calling yung Panginoon niya. As a father, as a provider, paano yan? Using time management in your different roles to maintain it. Paano yan? Tulad ko, di ba, sa ngayon, ano ba yung role na ginagawa nito? Husband, maybe what? Lolo, ako, Tatay. Ligot pa rin. Ako yung neighbor, yung sa aking community, neighbor. Ako yung citizen dito sa Pilipinas. Mga roles po ito. In the end, of course, I'm a child of the Almighty God.
So using your time management, meron kang planner, daily planner. Mag-aalat ka ng time. No? Kung paano mo gagampanan yung different roles. Time, makabasa din sa ano yung goal. Ano yung goal mo? As a father, ano yung need? As a servant of the Lord, ano yung need? Lalagay ko rin sa daily planner, yung goal, and approach, set ka, nakalat ka ng time. Para sa sabi nga, sabihan niya tayo na if you fail to plan, you are planning to fail. So, mahalaga po yun, time management. Dahil ito yung resource na meron tayong lahat. At kung ito yung makamanage mo ng gusto, I assure you, hindi maganda po yung progress ng stewardship sa tulong na kami. Gusto ko na po, ay tulad si Kai. Ang pamilya ay mahal ng Diyos na siya nang nagtatag dito. At upang mapagpala na ito ay at manamnam ang masagarang pagpapala nito ay nagbigay siya ng blueprint at disenyo para sa mga members sa kanilang relationships at roles na gagawin. Ang ating Diyos ang siyang nagtatag, nagtatayo ng bawat tahanan at ito'y binigay sa atin upang lalo niya tayo mapagpala at magkatulong-tulungan tungo sa pagiging matatag, maayos at masayang tahanan sa biyaya ng Diyos. Nawa ay mapagpala tayo at magabayan ng ating Diyos sa pagkakaroon ng isang pamilya na nakasentro sa kanyang pag-aaral. Ayun na lang ang Diyos. Maraming salamat po ang maraming pastor namin sa pagpababa ng iyong mensahe. Patuloy mong patimong ito sa isip puso ng mga akha, ina, ng mga nagtahanan sa mga. Sa gayon ay magdabayan matuluan mo kami, mahuhon mo kami, Panginoon, sa aming mga papel na ginagampanan. Sa gayon ay magkakaroon ng maayos, matatag at masayang tahanan sa ilalim ng iyong paghahari na yung binubuhusan ng masaganang pagpapala. Lord, dubayan mo po kami. Ito ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.